Magandang araw sa inyong lahat. At sang panig man kayo ng Pinas naroroon sa mga sandaling ito. Binabati ko po kayo na isang magandang hapon. Maulang hapon po dito sa amin ngayon. Hindi naman siya lumalakas pero hindi siya humihinto. Ambon-ambon ba na tapos mamaya lalakas na naman. Reaksyonan ko lang yung mga bagong lumilitaw at nagdudumilat sa ating social media. Itong tila paghahabili na o kumbaga last testament ni Pastor Kibuloy ng kanyang mga ari-arian kung kanino niya to iiwan. Siguro nga natutunugan ni Kibuloy na nalalat the end is near, kumbaga. O, diba? Akin lang to opinion ko lang. Pero hindi naman sa napipintong paglalabas ng warrant ng committee ni Senator Risa Hontiveros ang sa tingin ko pinaghahandaan ni Pastor Kibuloy. Di ba? May mga 8 pirma na kinakalap si Robin Hood Padilla para kumbaga mabasura na yung contempt arrest ni Senator Risa Hontiveros. Mukhang malapit na ang takdang araw, 2 araw na lang. 5 na sana sila, umatras pa yung isa. Si DBRs ito, diba? Kanya-kanya naman silang mga dahilan sa mga pumabor at may 4 nang natira kaya. At sa mga umatras katulad ni GB, sinabi naman niya yung dahilan niya. Siyempre may mga kanya-kanyang kalayaan naman yan. Maning kanilang kadahilanan, basta yun ang gusto nila, yung sarili nilang, yun ang naaayon sa kanilang konsensya at kalooban. Pumabor man at umatras o sumang-ayon man. Yan ang pag-uusapan natin. At kung bago ka pa lang, huwag mo naman kalimutang i-subscribe muna at i-like ang hindi lang makakangtambay. At siyempre, munting kalimbang dyan. Kasi yung dodot-dotin mo na rin. Upang sa ganun sa mga anumang mga bago kong ina-upload, palagi mo na itong mapapanood. Okay. At katulad nga ng sinabi ko, hindi siya doon nangangamba sa contempt warrant na posibleng maipalabas na nga ni Senator Risa Hontiveros dahil mukhang mahirapan nga si Senator Robin Padilla na makuha yung 8 pirma ng mga kasamahan nila sa committee yun, yung Committee Women's and Family Relation. Sa halip, si Kibuloy, ipang pinaghahandaan niya, yung talagang napipinto at tila nag-iinit sa kanya na noon pa yung mga kaso niya sa Amerika. Ganun man ay pinabulaan na ng US Embassy ng Amerika na hindi naman totoo na may 2 milyon na patong sa ulo si Kibuloy. Walang ganoon. Pero nahanda silang buksan ang marami nitong mga kaso at may bigat na kaso ayon pa nga sa mga nagbabalita nito. Siguro ngayon nararamdaman din ni Kibuloy na medyo ito ang mas makatotohanan kaysa dito sa bogus na hearing ni Senator Risa Hontiveros. At ayun, kaya bilang paghahanda iniiwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa pamamahala ni dating President Digong Duterte. Yan ang mga pangyayari ngayon at mabubulaga sa iyo sa social media. Saan mo man ito mapanood ng mga vloggers, DDS man o Tambi vloggers o kung kaya administration vloggers o Pinklawan vloggers, talagang ito ang mapapanood mo. Kinakagat talaga lahat nila ano man yung mga pangyayari, mga latest na pwede nilang mahagilat. Talagang ibablog at ibablog nila ito. Kahit pa yan kumbaga walang kakwinta-kwinta. Talagang basta doon nagmula sa Davao, nag-uunahan silang
ilabas yan sa publiko sa paano man paraan. Mainstream media man o mga vloggers man. Ganyan sila. Kainit sa mata ng tao. Yung init na hindi natin alam kung minamahal ba o kinasusuklaman. Yan ang nangyayari na yun. At sa tingin ko lumalabas talaga sa pangyayaring ito na talagang si Kibuloy, ito lumalabas na casualty dito. Ang lahat na pinag-uugutan nito dahil hindi naman si Kibuloy politiko natitiyak natin na si PRRD ang dahilan ng lahat ng ito. Diba? Doon lang naman ito nagsimula sa gikan sa masa pagkatapos inisa-isa na nila. Hanggang sa ito na, last na ito si Kibuloy na yung kanilang mismong tinitira. At di alam naman natin na perming konektado dito at talaga sinasadya nila na isama dito ang mga Duterte. Di ba ngat nung iniimbestigahan ng mga unang hearing pa lang, biglang-bigla na lang idinawit yung mag-ama. Sa gitna ng hearing, ikalawang hearing ng Senado, ni Rizal Tiberos, na di umano nga ang mag-amang ito ang humahakot ng baril kay Buloy. Pabira mga balita ng mga Diyos. Basta ganyan ang lumilitaw ngayon. Kumbaga, pag ang tingin natin dito, pag si Kibuloy na talagang nasyat nila sa baldi o na-iskandalo, para na rin nilang natira si PRRD. Hindi man tuwiran, hindi man harapan. Kasi isang malaking epekto ito, lalong-lalo na yung SMNI. Di ba, ang laking pagkabalda nito sa mga kumbaga lumalabas na bali sila yung oposisyon sa panahon to, di ba? Sila lang naman yung lumalaban kaya sa mga NPA at saka unang-una yung mga pakana ng kongreso na talagang paulit-ulit na tinututulan nila ang maraming mga inilalabas nito na sa tingin nila hindi naman talaga katanggap-tanggap sa kanila at sa mga tao na rin. Di ba ganun ang ating di namang nakikita at nararamdaman na ginagawa nilang ito. At kaya natin nasasabi na hindi naman talaga si Kibuloy naaalarma o nangangamba sa posibleng mailabas ng contemporary ni yung Tiberos. Dahil biro mong nag-demand siya. 11 demand ba yan o 17? Talaga matatawa ka na lang sa demands ni Kibuloy na yun. Siguro mong dadalo raw siya doon. Basta tatanungin niya siyang magkukros-examine doon sa mga testigo. At wala siyang oras kung anong haba ng gusto niyang mga pagtatanong, siyang masusunod. At yung mga ilan lang na binanggit pa, kailangan daw yung private plane niya, kailangan ililibre niya yung Tiberos ng gatong, ng gas, ng fuel. Ano pa ba? Kailangan daw yung mga diet na pagkain niya, ipaghahanda niya yung Tiberos. Ano pa? Yung kailangan tutulugan niya yung hotel na hindi 3 star o 4 star, kundi 5 star hotel. Di ba? Alam naman natin na hindi naman yun mangyayari, pero pinapatuloy nila dahil isa lang naman ang kahulugan yan. Kaya siya nanggagano, nangaasar lang siya at isa lang ang kabuhan yan. Talagang hindi siya dadalo kahit ano ang mangyari. Kumbaga, di gawin nila yung magagawa nila, yung makakaya nila. Kung talaga magagawa nilang paharapin si Kibuloy sa hearing na isinasagawa nila. Ganun nakikita natin dito. At hindi naman natin pinapangnahan yung pangyayari. Sa tingin ko ganito talaga ako-confidence si Kibuloy. Na talagang wala nang mararating tong investigasyon na ito o hearing sa Senado na ginagawa ni Tiberos. At saka ito ring kaso na ngayon bali binubuhay nga ang mismong DOJ na. Si Remulla na ang nagsasampa ng kaso o pagbuhay ng dati ng kaso na na ina-dismiss nga sa Davao. Kasi dito nababala, ganong basa ko dito. Bagkus dun sa US na
nakikipag-coordinate nga sa Interpol. Dahil may extradition treaty kaya tayo sa US, posible na talagang yun ang kinakatakutan niya. Doon siya nangangamba. At okay. Dito naman tayo sa isang issue na paulit-ulit na ito. Dati pa ito. Ano pa ba? January ko pa to parang nagawa ng vlog. Itong ICC na ayaw lubayan ni Trillanes. At ito naman, nakita na naman natin. At patuloy na inilalabas naman ng mainstream media, ng mga vloggers. Siyempre, yung mga dilawang vloggers, Pinklawan vloggers, mga kasama niya to. Kumbaga, hinahayaan lang nila na magsalita si Trillanes dito. Wala man lang silang pagtatanong, wala man lang silang pagtutol. Basta hinahayaan lang magsalita na kung sa... At ayon nga sa kanya, malapit na talagang ilabas ang arrest warrant ng International Criminal Court para kay Duterte. At sa mga kasong sinampalaban nga dito na nag-umpisa sa Plantokhang, yung war on drugs. Ito natalakay ko na ito. At hindi naman nababago yun. At ganun pa rin yung sabi niya ngayon. Na siguro mga second quarter, ilalabas na yung warrant of arrest. Ito siguro nga, Mayo, Hunyo. O diba, diyan napapatak yung second quarter natin. Diba, yung mga huling buwan, sabi niya. At yung umano rin sa mga ulat niya, dati pa, tapos na yung investigasyon ng ICC noong December pa dito sa Pilipinas. At lihim nga itong nakapag-imbestiga ayon sa kanya. Pero ito, hinahayaan lang itong i-play at ibalita ng balita. Ang Pinklawan vloggers man, ng mainstream media. Diretso lang ito. Pero hindi nagtatanong na sabi, hindi ba't wala na jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at humiwalay na nga tayo, nagtiwalag na tayo. Ang sagot ni Trillanes dito, may Interpol naman. At pag Interpol ang nagdala ng warrant of arrest sa'yo at sa gusto, walang magagawa ang Pinas kundi ang sumunod dito. Natatawa ako sa mga sinasabing ito ni Trillanes. Ang ibig sabihin ni Trillanes, mas makapangyarihan pa yung Interpol o yung ICC kaysa sa presidente. Di ba't sinasabi nga ng paulit-ulit, 100 bisis na, sinasabi na ni Pangulong Marcos na hindi nila papapasukin ang ICC dahil nga sa wala na jurisdiction ito sa bansa natin. Pero sa version ni Trillanes, talagang walang pakialam to sa Pangulo. Basta't hindi pwede. Pag Interpol na ang nakialam at nagdala ng warrant of arrest, mayroon naman siyang dahilan. Sabi nga, may extradition treaty tayo sa Amerika. Talagang matik na i-issue ito kay Duterte. Anumang oras. Basta maibaba ng warrant of arrest. Pero katulad niya sinasabi ko, ako'y natatawa nga nito. Bakit naman hindi ako matatawa rito? May binanggit siya rito na itong mga sinasabi niya, may pinagmumulan o kumbaga meron siyang reliable source na pagkukunan. Itong mismong testigo niya, sila Kanyas, nakasalukuyan ay pinagtatago niya. Ito rin mismo ang nagsabi na totoo na talagang maaring may ilabas na ng warrant of arrest. Pero hindi ngayon. Siya mismo ang nagsabi na siguro kung hindi 2 taon, 3 taon, mga ganyan, ilalabas rin. Sabi niya. Bakit mas dapat natin paniwalaan to si Las Cañas kaysa kay Trillanes? Kasi si Trillanes, kung may anumang investigasyon na ginagawa, hindi naman siya kumbidado. Pero ito si Las Cañas, dahil ito totoong ginawa nilang testigo, ito talagang nakakausap ng mga mismong abogado ng ICC. Kaya ito ang mas totoo ang sinasabi nito. Isa kay Trillanes. Si Trillanes talagang lumilikha lang to ng ingay ng daldal. Kita mo yung mukha ni Trillanes, talagang hindi mo pagkakatiwalaan.
Yung bawat sinasabi nito parang isip mo, pagmamasdan mo yung kanyang mukha, parang pakiramdam niya, tatama ako rito. Parang ganun parati ang makikita mo sa kanya. Tapos ang problema sa hinaba-haba ng mga ginagawa niyang yan, ng mga iskandalo, mga gusto niyang mga akusasyon o mga pagbibintang. Mukhang wala naman nangyayari. Wala namang napapatunayan. Bagkus nababaon siya, nalulubog siya. Tingnan mo, kahit siguro barangay tanod hindi na ibubuto ito ng tao. Dahil sa ginagawa nito, pero patuloy pa rin siya, parang sa kanya, mas mabuti na talaga yung mag-ingay kaysa wala naman akong silbi sa lipunan. O di ba? Ganyan ka desperado si Trillian sa panahon to. Ngayon, ba't natin si papaniwalaan? Totoo nga. Mas maniwala pa tayo kay Arturo Cañas dahil ito yung aktual na nakakausap dun kaya. Kaya lang nga, hindi alam natin, batid natin na talagang hindi makakaporma ang ICC. Dahil nga hindi naman nakikipag-coordinate ang Pangulo, ang ating bansa sa kanila. Wala silang jurisdiction dito. At eventually, talagang lalabas lang silang puro katawa-tawa at nagmamaritis lang.